ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 9:01. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo sa Masin Watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ila freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Chips? Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning mga kabyanan, mayong agas, mga nakatutok karon diri sa programa Balita, Issue kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Bing pabiyonay ni for this edition, it's July 14. Talos ako anay kay JP Hervas, regular nga anchor ninyo for this edition. Monday, July 14, 2025. Ang inyo sa nga anchor, si JP, ato dito sa Nabas, Aklan mga kabyanan, sa pag-cover live kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. groundbreaking ceremony sa passenger terminal building sa Katiklan Airport. Kaina, pila sa mga detalye man nabatian ang ila sa ning report with Janelle no sa programa Iloilo Morning. Dugang nga detalye mga kabyanan kay anytime ang pag-abot sa nisang presidente. Ato nini mga kabyanan hibaloon. Ara siya sa aton nga line no si JP Hervas ang aton sini pagkuha sang iya sini nga dugang detalye sa pagbantay sa sining pag-abot ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa sining aktibidad groundbreaking ceremony sang passenger terminal building sang Katiklan Airport. Japes, good morning. Good morning, Ms. Bing. Lagi hapon kita diri sa bahay sa Katiklan Airport sa Banwa sa Napasaklan para sa natalana na groundbreaking ceremony sa Katiklan Passenger Terminal Building. Ginalauman pangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. As we speak, Ms. Bing, no, wala pa sang karon no, ang ating sining Presidente, pero ginahulat-hulat pa sa gihapon ang pag-abot sa ibang pang mga opisyal. Lakit na si Mr. Ramon Ang mag-aupod sa sining aktibidad ang SMC Chairman kag CEO sa Islamidor Corporation na amo ang major stockholder sa siniyang paluparan. Bago nila mga Muslim, nag-abot si Usman Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang para mag-upod sa siniyang aktibidad. As we speak, Ms. Bing, ongoing ang rehearsal para sa photo opportunity kung sa picture taking karong aktibidad. Base sa nakamtan natin nga program, Ms. Bing, no, after the arrival of the President,
ihiwaton hilayon ang laying sang time capsule kag groundbreaking ceremony. Pero heads up lang sa aton sining mga tagpalamatud, medyo malayo-layo kita sa hiwaton iyang actual area for the groundbreaking. Ang limitado lang ang mga media nga may access para magbuwa sa sining nga mga lagway. Pero tingwa nato no, na mahatag signapon ang up-to-date nga mga informasyon sa sini iyang groundbreaking ceremony. Sa part 2 naman, Ms. Bing, sa sining nga programa, mag-aatag sa iya sining opening remarks kada project brief si SMT Chairman and CEO Ramon Ang kada pagasundan ini isang message of commitment ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores. After sa mensahe ni Governor Miraflores ang paghatag naman sa introduction sa keynote speaker to be delivered by DOTR Secretary Vince Dizon. Kada pagsunod sini, amo ang formal na paghatag sa mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Right after that is the photo opportunity. Kada ang malipot lang ang programa sa subong iyang adlaw ng aktibidad diri sa Nabasaklan Mispi. And ang kwanja, Japes, bali ang budget, ang fund sa pag-rehabilitate o pagpaobra sining passenger terminal building. As of this time is being ginahulat-hulat sa gihapon naton na makuha ang project prefer sa iyang aktibidad, pero unavailable pa ini. I-expect natin that it will be distributed after the program. Kag even sa mga LGUs na rin, pinapamangkot natin kayo na mga LGU officials, the Governor Flores, medyo hindi pa man sila respond daw, makahatag isang update as to the exact amount kung pilagit ang magasto, kag ano kadako ang iniiyang proyekto. But ang klaro lang right now, at the moment na maging operation na ang iniiyang proyekto, it will serve 7 million passengers annually. So dabogid na bulig para sa turismo sa Boracay, especially na sa pagbanta ni Governor or ni former Governor Florencio Miraflores sa 7 million and around 70% or 60% ang magkatid nga passengers or mga turista and 40% ang halin sa ilasing iyang probinsya. Yes, so meaning naga-rehearse ang mga tao dira subong Japes, no? Yes, Ms. Bing. Taking advantage, Ms. Bing, no, sa waiting time for the President. Right now, no, gina-practice na lang anay ang mangin proseso karon sa iwating photo session right after the message ni President Marcos para di mangin flawless o mangin smooth ang estimated time of arrival sa Presidente Japes gani. Based sa information na nakuha natin din Spring, no, around 9:40 posible na mag-abot na ang Presidente. Sige. Mag-update lang na kuliwat later. May batununong ako nga report, Japes. Yes, Ms. Bing, ina ang mga inisyal nga mga report nga ating madudong para sa pagpapalagad sa programa Balita Issue Guliban pa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Report. Thank you very much, JP Harvas, mga kabyanan, ang inyong regular anchor dali sa programa, ang Balita Issue Guliban pa sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. From another report kita, magabaton from Department of Health. Ibalo naton bala ang update man, no? Sang ining dengue, isit province of Iloilo lang, hibalo naton ang pila sa mga nagapangunaman nga mga ginabantayan sang health department sa probinsya. Ibalon tayo ni from through Miriam Grace Erenieta. Yan, good morning. Ms. Ming, good morning. Naglabot na no sa 2,600 plus ang kaso ng dengue no sa probinsya sang Iloilo sinila nga tuig 2025 according diri no sa datos ng aton nga Iloilo Provincial Health Office as of morbidity week 27 ukon halin ini January 1 to July 5, 2025 nagsaka na sa 2,680 ang kaso ng dengue sa probinsya kag pulo diri Ms. Bing no unfortunately mi ara kita 10
nga dengue fatality. Kung inkumpara naton no ang datos naton subong nga tuig 2025 sa 2024 naton no nga kaso nga timi ara lang sang 1,946 kag 5 nga napatay nagsaka gid misbing no sa 38% ang kaso sang dengue sa probinsya sang Iloilo sini nga tuig. So sa gihapon misbing no sa mga banwa naton nga timi ara sang mataas nga kaso nagapanguna diri sa gihapon ang banwa sang San Joaquin with 190 ka kaso ginsundan ini sang Oton nga may 173 Dumangas nga may 139 Leon nga may 132 kag Kabatuan nga may ara sang 117 cases. Samtang sa pulo naton kay inano gin-mention nga dengue fatality duha gid misbing no ang fatality nga na-record naton sa Pototan kag Carles kag tig-isa sa Oton, Lambunaw, Sara, Balasan, Dueñas kag Tigbawan. Kalabanan misbing sa mga nagka-dengue no sa province of Iloilo ang yara sa edad nga 1 to 9 years old kag sundan ini no sang 10 to 19 years old. Gani no ang aton nga provincial health officer Dr. Maria Socorro Quinion may ara sa nga panugyan no sa aton nga mga pumuluyo nga hindi lang pag-isalig sa aton nga mga barangay health workers ang pagpanglimpyo kiti iban misbing sa aton no kalabanan sa aton nga mga kauturan dira no nga ginahulat nga ang mga barangay officials pa naton o kon mga barangay health workers naton ang mag-initiate sang pagpanglimpyo before man sila mag-upod. So according din sa aton nga provincial health officer madamo sang ubra ang aton nga mga barangay health workers ganing hindi lang dapat pag-isalig sa ila ang pagpanglimpyo sa aton nga komunidad misbing. Ang dengue, nagpila ka percent yan? Nagtaas? 38% kid misbing no ay kumpara naton sa last year sa the same period no morbidity week 27 may ala lang ya last year nga 1,946 nga cases 5 ang napatay pero this year 2,680 na ang cases naton with 10 deaths so that is 38% gid nga pagsaka misbing. Kag ang ini nga balatian kabataan gid permi ang ang daw taas ang kaso. Yes, correct ina misbing no sa nagdiri sa datos sang ating PHO naton more than 800 cases gid or 800 gid sa mga nagka-dengue sa province of Iloilo ang yara sa edad 1 to 9 years old. Next diri no nga may pinakamataas nga cases ang sa edad nga 10 to 19 years old with more than 700 pero sa mga kauturan nato sa mga tigulang nato no abi naton bata lang ang kakaduplan sini o kung gakadengue sandig sa datos sang aton nga provincial health office misbing no may ara man sa mga nagkadengue nga 40 years old and above or even no 30 to 39 mga senior citizens so ini nagapakita lang nga di wala sang ginapili nga edad kung kagton ikaw no sa nga lamok nga dengue carrier. That's why nga di gina-advocate din sa aton nga provincial health office ang search and destroy breeding places ang mga ginapangitlugan sa lamok kapareho sa mga container, sa mga tub, sa mga guma nga di may ara sa tubig no. According din sa aton nga provincial health officer dapat ulaon ini para nga di wala sang pitik-pitik kag hindi mapangitlugan sang lamok. And balanta yan ang local government units sang Iloilo may mga program ini kag gina-revive ining 4 o'clock habit. Yes. Kag di ba ang 4S or 5S? Yes. 4S strategy naton misbing no search and destroy breeding sites, seek early consultation, may ara makita no sang support spraying or fogging no kag dapat self protection amo ini ang gina-advocate no sang aton nga Iloilo Provincial Health Office and even ang aton no nga alas 4 kada Lunes. So today no ginahaylo gid naton ang aton nga mga kauturan nga later on alas 4 no ululupod kita nga magpanglimpyo. Kag dapat stay hydrated. Yes. Sa mga strategy man parang malikawan ning dengue. Yes, kag sa aton nga mga kauturan no, hindi po silingon nga for example nagka-dengue ikaw kinahanglan sang admission misbing no kay mi ara kita ginalantaw anay kung kinahanglan nimo no nga i-admit gid man o kung hindi kay mi ara kita nga manageable no nga pwede sa balay lang nila basta hindi lang no nubo diri ang ilang platelet count kiti amo ning ang ginalantaw no kung gina-monitor no once nga ti magnubo na ang imo nga platelet count kag sa mga kauturan nato no isa man sa mga reason nga wala gina-admit kila yun no kung positibo ikaw sa dengue depende no sa pag-assessment sa doktor bangod nga ti base mi iban pa misbing no nga nagakinahanglan niya nga i-admit sa aton nga mga balay bulungan. And ang
ang reminder nga na sa pagpermino sang 4S nga na kag 4 o'clock habit na nangin daw continuous wala no kay bisa nagkakalipat. Yes. Yan. Correct ina Miss Bing no kisa kakalipat kita kisa gani no nga abi naton na okay lang nga hindi kita magpanglimpyo no okay lang nga ti kung kaisa Miss Bing no mi ara kita nga mga cases no for example in the past years ang aton nga mga dengue fatality naton ang reason nga may dad kita bangon nga ulhi na sila nagkagto sa aton nga mga health centers o kung sa mga district health centers kiti abi nila simple lang nga trangkaso wala gali kabalo nga ti positibo gali sila sa dengue kag igo dahil sa ospital lala na ang ila ginabatsyag ang ila na batsyag I mean so that's why nga ti kinahanglan gid no nga kung may ara hilanat nga nagalawig na 2 to 3 days kag may mga signs and symptoms na of dengue gilayon gid nga magpakonsulta. So meaning seek no una nga S seek early consultation. Search and destroy breeding Search, sites, number 1. self-protection ay kaduha nato no for example magamit dira sa mga mosquito repellent no o kung magsuksok sa mga malaba nga panapon sa mga estudyante naton sa aton nga mga bulutuan kiti nag-opening of classes na kita amo ni ang isa sa mga panugyan sa mga ginikana naton nga ti pasuksok kuno sa malaba nga panapton ng ila kabataan kon medyas ikatato naton Miss B nga as seek early consultation amo ni kung may mga hilanat, mga palalakit sang ulo, makabatsyag ikaw sang pain behind sa imo nga mata o kung mga muscle or joint pains, gilayon gid no nga magpakonsulta sa doktor kag support fogging. Ang aton nga mga schools no or aton nga mga barangay or nagahiwat no sang fogging or spraying sa mga barangay naton and schools para nga ti matapna no ang mga lamok or mapatay ang mga lamok naton. Okay. Para sa Bagong Pilipinas, mo yan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, report. Thank you very much, Miriam, Grace, Elenieta, mga kabyanan sa iyang mga detalye on the dengue sa bahin sang province of Iloilo. Balanta, ang Iloilo Province, Iloilo City, kagiban pa ang mga local government unit in Western Visayas, nagpabakod gitini, na-strengthen nila ang ila sa iyang mga kampanya para malikawan ining pagsaka sang hindi lang dengue no kagiban pa no nagligad nga mga semana it was mpox no ang ginatutukan now ang pagbalik na naman actually every 3 or 4 years ang pagsaka sa isang number of cases sang dengue mga kabyanan so liwat naton no ginasuportahan naton ining kampanya sang health department kag pag-remind sa pumuluyo naton kay hindi lang ni role sang Department of Education, hindi lang ni role sang LGU sa barangay, sa municipality o province, no? Tanan dapat ang pagbuylog sini in the campaign o kung pagpanilo sa palibot para malikawan ang pagsaka sang number of cases sang dengue. Radyo Pilipinas, report. Maghatag ako na isang pila ka mga pahanumdum sa akong pagbalik, no? Na-mention ko kay ina ang job fair nga hiwaton sa bahin man ini sang probinsya sang Iloilo. Ang Public Employment Service Office ang ilas ni nga pagpanghanda kag pag-imbitar sa mga bago na ka-graduate, no? Kaya nagligad nga mga bulan lang ang graduation sang nanuhay-tuhay nga mga university ang ginhiwat mga kabyanan. So stand by. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's now become part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung Higante Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta na walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channel 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Senora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Lina, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, it's 9:24 mga kabiyanan sa ato sing pagpangalaga din sa programa Balita Isyu kagiban pa sa Radyo Pilipinas. Ang ato sa iya paghibalo sa detalye sang sining job fair ang Public Employment Service Office ang Iloilo mga kabiyanan sa pagpamuno ni Cynthia Parcon ang ato sa iya nga paghibalo bala sang pinakaulihiman ng mga impormasyon kay gabi niya maghiwat ang peso Iloilo sang pila sa iya nga job fair permi nag-aawas niya permi no sang mga applicants ag madamo sang mga nagabulog nga mga agency ang mga nagabaton sa overseas no kag land-based mga kabyanan. Sa atong linya, via Zoom kita mga kabyanan, ang hepe sang Public Employment Service Office Iloilo si Miss Cynthia Parcon Dario. Miss Cynth, good morning.
Maayong aga, Miss Bing. Maayong aga gid sa tanan nga tagpalamatik. Of course, tanaw no via Facebook Live sa imo programa subong balita, issue kag iban pa. Kag thank you gid sa kahigayunan nga ginhatag mo sa aton nga maga-air na naman kita sang aton dako nga event for this year. Yes, hindi ko gini pagpalampason pero mi ang job fair kay balaan ko experience ko na niya in the past years pa. Sa karon no sa imong pamuno sa Public Employment Service Office Iloilo, ang mga nagabuylog no hindi lang mga local government unit kundi mga government agency ang nagabuylog kag mga ahensya man different agencies to mga stakeholders sang peso mga kabyanan. So san-o ini ang balantayan nga job fair nga pamunuan ninyo Miss Yin? Ang aton gobernador no si Gov Toto Defensor Jr. pinaagi sa Office of the Provincial Public Employment Service Manager magahiwat Miss Bing sang Peso Mega Job Fair, and that's going to be on July 18 this coming Friday at Robinson's Haro from 8 a.m. to 4 p.m. So ang gyapon ko da permi pila ang available nga mga vacant positions sa karon pa lang basi madugangan pa na no. So as of now mga pila ka mga vacant positions ang available. Miss Ding, no, unahon ko siguro ang number of confirmed companies na mag-join sa aton nga Mega Job Fair. We have 104 companies both for local and overseas, and ang aton sila nga breakdown, we have 73 from the local employment. May ara kita 9 coming from the BPOs. Sa aton overseas, we have 20, 17 of which is land-based and 3 ang aton nga sea-based. And of course, may ara man kita government agencies, ang aton nga HRMD office maga-join man sa aton nga job fair, ang Philippine Army. So that makes a total of 104 companies both for local and overseas. And as to the number of job vacancies, madamo-damo kita subong, may ara kita masubra 11,000. So to be exact, we have 11,979 job vacancies and job orders available sa aton ng mga job seekers. And ang for local employment naton sini is 3,577. Kag ang aton nga job orders, meaning ang para sa aton ng mga overseas employment, we have 8,402. So mas madamo-damo subong ang gina-offer sa aton nga mga overseas recruitment agencies as compared sa aton nga mga local employment, Miss Bing. So, July 18, 8 to 4, Robinson's Haro. Yes, and 1,000 exact number of vacant positions. 11,979 exact number of job orders and job vacancies naton. Ma-accommodate naman sa Robinsons, no? Sadya naman sa Friday. Yes, sa Robinson's Haro. Sadya sa Friday na sa Robinsons? This Friday. Yes, this Friday. And Miss Bing, dugang ko lang, no, may ara kita special lane. So, of course, gina-maintain ginaton ini kay Tibal antaman nga inclusivity kada waay kita nagapili lang sa aton nga mga applicants. So of course may ara kita special lanes for PWDs, may ara kita for high school or senior high graduates, and may ara man kita sa aton nga mga senior citizen. Kay ang aton nga mga kumpanya ginasiguro gid nato no nga naga-offer ini sila sa mga vacancies para sa aton nga mga marginalized sector. Para nga no one is left behind when it comes to employment. So amo ni siya ang aton pirmi nga ginagaan importansya no, not just for the regular job seekers, and of course madamo-damo subong ang aton nga nga job seekers kay gintuon naton ini mid-year kag tabuan nga damo ang aton nga graduates sa subong. Yes, so na-mention ko in the past months no damo nag-graduate mga graduations ang different universities, pero may mga nag-confirm ng mga LGU nga may ara hindi lang mo ni permi ang libreng sakay from different municipality, Miss Cynth?
Yes, ang aton nga mga LGUs no pinaagi sa aton nga mga local chief executives nagasuporta gihapon permi sa aton nga job fair. So as of now, may ara kita pulo nga mga LGUs Miss Bing, and if I may no mention ka na lang Yes. yung mga kabanwahanan nga naga-provide sang libreng sakay. They are the municipalities of Sara, Barotac Viejo, Zaraga, Igbaras, Leon, Tibaawan, Lambunaw. Ang Lambunaw iniya libreng pamasahe ang ilang nga gina-provide Miss Bing, and ang San Joaquin. And we have also one academe ang partner naton ang Miso Estancia nga magpasakop man kag magadala sa ilang nga mga graduates diri sa aton. So all in all, as of now, pulo na ang nag-confirm nga magapadala sa ilang job seekers diri sa aton by providing a libreng sakay or libreng pamasahe. And may mga agency to join, no? Yes. Services nila. Kag may ara kita no ang aton nga help desk panawag ta sina para nga maga-cater man sang mga needs sang aton nga applicants after nga halin sila sa aton nga mga employers. Actually ang gin-invite naton 16th, but as of today ni ara kita walo nga mga government agencies nga nag-confirm nga magapasakop man sa aton nga job fair, and they are the Pag-ibig, the PRC, PSA, the PNP, OWA, the PhilHealth, the DOLE, and the Department of Migrant Workers. So since mega job fair ini nga ginatawag, may mga invited from Dole, Manila? Sa Subong wala kita na nag-invite coming from Manila, but ang aton nga gin-invite, of course, ang aton nga mga lideres diri sa Iloilo Provincial Government, ang aton nga mga HEI partners, kag ang aton nga Dole Region 6. Kag ang aton nga mga partner agencies gid. Amo na So, aton nga sa mga gin-invite. luyag Hatag kita priority nga ma-maximize naton Miss Bing ang ano mismo ang recruitment process naton. We have overseas recruitment agencies coming from Manila. So as much as possible gina-maximize naton ang employment facilitation naton para nga makadamo sila sang applicants kay amo man lang ni ang kahigayunan nila nga maka sila makatipon sang madamo nga applicants during the job fair naton. And ang ining activity bali balanta ng gaano gini naga-attract no sang mga aplikante kung magaluyag mag-apply for the job. May pre-registration? Yes, may ara kita pre-registration. As of today, may ara na kita more than 1,200 plus nga pre-registered applicants. But for those nga hindi makapa-pre-register, pwede gid sila kakadto gihapon sa opisina namon, and of course on the very day sang aton nga job fair. And Miss Bing, dugang ko lang no kay sa Sugong may ara kami bag-o nga nga introduce to this job fair. Nag-partner kita sa aton nga DSWD, the Department of Social Welfare and Development, pinaagi sa ilang SLPs, Sustainable Livelihood Program, Iloilo Provincial Program Management Office, wherein kung may mga aplikante kita nga ma-HATS or ma-hired on the spot, ang aton nga DSWD maga-offer sang Employment Assistance Fund. So amo ini subong ang manami kay because malibre ang ilang pre-employment requirements, kag libre ang bayad sini because ang DSWD mag-assess sang aton nga na-hired on the spot ng mga applicants para nga maka-avail sila sang Employment Assistance Fund sang Department of Social Welfare and Development. So nami no kay malibre ang ilang nga balaydanan when it comes to requirements sa aton nga mga kompanya. Iga-shoulder sang DSWD, but of course, subject to their assessment. And so meaning may ara gadya desk gadya ang DSWD dira sa... Yes, may provide kita Miss Bing nga desk sa ila para nga maga-cater sang aton nga mga hired on the spot nga mga applicants on the very day. Kay piniara kita mga companies nga nag-o-offer man sang hired on the spot. So amo ni siya ang nami subong kay magka-diretso lang sila sa DSWD desk naton to be assessed kag para maka-avail sang IAF or the Employment Assistance Fund nga gina-offer sang Department of Welfare and Social Development. May gina-expect pa ba lang nga madugangan ang companies to join or steady na ina? Steady na kami sa Subong kay unlike before, duwa ka floor ang ginagamit natin sa Robinsons, but
This time we have the 3 floors gid nila, ground floor, second kag ang third floor, so medyo puno na gid ang aton nga nga area, Miss Bing. And we also have our special lanes kag nagdugang pa ini ang aton nga DSW desk naton sa Subong. So for now okay na kita sa 104 naton nga nga companies, both from the local employment and overseas recruitment agencies naton. Is there any target nga hats o kung hired on the spot, Abby? May target ka mo? Ang sa target, that's variable, no? Kaya depende sa depende sa company, but we are sure that may ara kitang hats, amo lang na hindi lang kita maka-project on pilagid kay depende sa assessment sa aton nga mga companies ang pag-hats sa aton nga mga applicants. For this year, mga ikapila na ning job fairs ang peso? For the peso namon initiated ikaduhanin namon kay usually 4 kami mag-conduct for the year 4 ang amon mga dalagko nga job fairs. The first one was in March during the Women's Month. We call it the Bida Ilongga Job Fair namon, and this is the Peso Mega Job Fair, and sometime October may ara kami for the OFW, we call it the Migrants Job Fair namon. Para nga at least lain-lain ang aton nga job fair for the year. But even ang amon nga job fair, 4 or 7 for the year, ang amon nga special recruitment activity wala nagauntat, Miss Bing. In fact, every week may ara kami wala naganuduwa. So in the absence of job fair, may ara gid kami ang mga recruitment agencies or local employment na nagka-conduct ng special recruitment activity diri sa office. So sa sinipa lang nga activity, grabe na ang preparation kag sa pihak nga bahin, wala ako naka-greet sa imo sa congratulations as one of the Civil Service Commission awardee, no? Ang akon sa nga pagpanginbulahan Miss Cynthia sa imo sa iyang pagbaton sa award. Pwede niyo ma-explain, mahatag sang a little background, ano ang project nga gin-present mo sa civil service, that's why nga ikaw isa sa mga napilian. Bidang bayani ng bayan? Award? Lingkod Bayani, Civil Service Commission Regional Office 6, search for outstanding government workers. Yes. Ina siya under the Honor Awards program. Gin-nominate kita kay damo ni siya Miss Bing ang iyang category. So ang aton nga gin-intrahan was the Presidential Lingkod Bayan Award category. Kay may ara ni siya nga for individual and may ara man nga for the group. Yes. And gin-nominate kita because nga nakita man may napasalamat kita kay may naka-acknowledge ang aton nga services and performance diri sa office. So nag-package kita sang aton nga mga accomplishments, kung ano ang aton nga mga impact programs when it comes to employment, and of course isagid ang aton nga serbisyo para sa mga OFW naton. Amo gito siya ang do naghatag gid sang dako nga points ang aton nga OFMDC, which is isa ka division diri sa aton nga opisina. Siguro na appreciate ang aton nga mga kabudlay, of course together with my team, ang amon nga effort with the different programs that is being implemented by the office kag ginasuportaran man sa aton nga gobernador kag of course ang aton nga legislative body. Kay damo na gid kita na buligan when it comes to the programs for the OFWs, not just financially but of course when it comes to livelihood also and the psychosocial support. So amo na kay kita naga 24/7 together with my team. So amo gito siya ang nakahatag sang dako nga puntos why napilian kita bilang regional winner in the search for the most outstanding government workers by the Civil Service Commission, Ms. Bing. And level up pa na sa national? Yes, so ang aton naging dagan was for the regional level. And the next is, of course, ang national naman naton. So, cross fingers, mga muyo lang kita, kabay pa. Nga mahit naton ang national. Yes, good luck. And aside from that, another award, ang JCI, Ilongga Award naman. So, congratulations because of sining mga imong ginapangunahan
sa imo sining office, Miss Cynthia. Congratulations gid, and isa ikaw sa mga ginhatagan award, ginkilala, gin-recognize. Yes, thank you, Miss Bing. And we could not do it alone. In fact, dako gid ang bulig ninyo sa amon, ang amon nga mga media partners, kay kamo ang nagabulig sa amon advocate kag pagpalapnaag sa aton nga mga programa. So isa kamo kang video nga nagabulig man sa amon, kay damo ang nakabalo kag maka-avail sa aton nga mga programa diri sa PESO office. Yes, so congratulations. Salamat. And the forthcoming job fair naman, yes, Friday. Yes, invitation. Yes, this Friday. Invitation na lang, Miss Yin? So sa aton yung mga job seekers, no, ang aton gobernador naga-invite gid nga magpasakop sa aton nga mega job fair this coming Friday, that's July 18, 2025, Robinson's Harrow from 9 a.m. to 4 p.m. Madamo nga mga obra ang nagahulat sa aton nga mga aplikante. All they have to do, dala lang sila no sang damo nila nga resume. Of course, mag-shop sila on that very day kay kumbaga kung damo ila ma-applyan, the more chances of winning nga ma-hired man sila. So they should be presentable, dala man sila sang ilang mga certificates, or kung gusto mag-apply for the overseas employment, dala na sila sang ilang mga passports, and be on time para nga cater sila mas temprano. Kag of course, dalagi sila sang ilang identification cards. Kag kung may mga assistant sila nga kinahanglanon para sa aton nga mga help desk agencies, ara man ang aton nga mga ahensya sa gobyerno nga magabulig sa ila kag maga-assist. Kag of course, ang PESO Province of Iloilo gid. Kay after which, kung ang ilang nga category is for further interview, gina-follow up namon ina Miss Bing sa mga concerned companies nga gin-applyan nila to know the status of their application. And may ara kita mga easy to fill jobs or in-demand jobs for local employment, kag may ara man kita nga mga in-demand jobs for overseas recruitment employment naton nga gina-offer on that very day. And if I may, Ms. Bing, no, ang aton na in-demand jobs, bound for UAE, we have beauticians and cleaners. For US, we have nurses. And for Japan, we have the metal mechanic, the spray painter, the speech therapist, and the welders. For Saudi Arabia, we have scaffolders, food servers, and other skilled positions. For New Zealand, we have early childhood teacher. And for Lithuania, we have electricians. For Australia, we have truck mechanic. And for Europe, we have the first and second engineer. And for local employment naman, may ara kita mga easy to fill jobs, with the following jobs: assistant cook, the bellboy, front desk officer, kitchen helper, the marketing assistant, room attendants, waiters, warehouse clerk, accounting assistant, sales clerk, human resource assistant, service crew, and of course the customer service representatives. So ang aton nga mga applicants, no, kung hindi lang tani sila magpili isang obra, kay importante makaganar sila sang experience nga ginagawa. Correct. Okay. Thank you very much, Miss Yin. See you Friday. Thank you, Miss Bing, sa kahigayon na naging hatag sa amon, more power, and thank you sa support mo permi sa amon opisina. I know you've been there, maskin wa kita nag-istoryahanay, but ang suporta mo ara permi sa amon, even before pa. So, kapasalamat gid kami sang dako sa imo, and of course, damo gid ang nabulig mo sa amon. Yes, so thank you very much, man. See you Friday sa pag-cover man ng Radyo Pilipinas sa job fair. And thank you sa liwat. Good morning, the empowered woman of PESO Iloilo. Including you. We are the empowered women. Yes, thank you very much, Miss Cynthia. Good morning. Good morning, Miss Bing. Thank you. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Dapat yan mga kabiyanan, ang imbitasyon from Public Employment Service Office, si Miss Cynthia Parcondario, ang pag-imbitar sini sa mga aplikante, no? Mga bagong graduate, may mga senior citizen, may PWD, no? Kag ang mga high school, no? Mga senior high graduates, may ara kamo sang lugar sa amo iyang job fair, magpadulong ng dito, may pre-registration,
sa amuiyang opisina sa bahin sang Iloilo Provincial Capital sa luyag pre-register. May online man na sila, bukas lang sa inyong mga Facebook page, may ara sila sang FB page, no? Ang Public Employment Service Office sang Iloilo, no? So ina ang isa sa pwede ninyo mabuksan nga Facebook page mga kaabyanan for the job fair. Maghatag ako na isang pinaka mga pahanundong sa akong pagbalik, no? Kuha naton ang update, may ara bala update daw nabasaklan sa pag-cover live sang Radyo Pilipinas team sa sining groundbreaking ceremony sang passenger terminal building sa Katiklan Airport, subong iyang aga. Standby. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging right, This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Dasigon talang ni mga kabyanan ang atong sa iyang coverage team, si ni Jiliel and JP. Dito iya sa may nabasaklan mga kabyanan, ginahulat na anytime ang pag-abot ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Jen, anong pinakaulihing mga natipon ninyo nga detalye? Jen, go ahead. Nakabot na si President Ferdinand R. Marcos Jr. sa may airport, no? Sa may Katiklan airport, siningan natin yun. Kinahulat na lang ang pag-arrive sa Presidente na magapanguna sa groundbreaking, no? Sa pinakasabing niya dito sa Kalibot. Ayon naman dali ang tanan na NGO officials ng probinsya sa Aklan na mag-welcome sa atong siningan na Presidente. So, ang natatabo sa kong nailaki na kami doon, hindi na kami makahalim sa mga bangko. Okay. Tapos may mga designated areas ang atong sinikatapos ang media na mag-welcome sa atong sininga Presidente. Ang mga officials ng San Miguel Corporation ari naman magpanguna sa pag-welcome sa atong sininga Presidente si Governor Jose Enrique Miraforez, si Mayor James Solano, isang nabas Aklan, diri kagang mayor man sa Malay Aklan.
ang ari naman diri agad na mag-welcome sa atas ng presidente. Okay. Sa may nalang Jen? titinisan daw, yes, Mabing? Oo, sige. Bali, basi masanbay na ikaw, no, sa Manila. I-doon ko na lang ikaw, Jen. Thank you very much. And inform lang ang Manila, Jen. Yes, lagi kayo nakinamang diri sa Ambas Aklan para sa groundbreaking sa Gatiklan Passenger Terminal Building, General Baklae, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Thank you very much, si Janelle, mga kabyanal. Ang ara sa bahin sang Aklan, no, siya ang magpanguna sini sa pagdulong sang live report through our flagship station sa DCRB sa Metro Manila. Thank you, Gid, mga kabyanan, sa inyong pag-upot sa Confidence Edition. Standby kita sa live coverage sa bahin sang Nabasaklan sa pagdulong sa inyo sang Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you, man. Sa nag-report kay ina si Miriam Grace Araneta and syempre pa sa Empowered Woman nga aton sa diyangan nangin kaupod this morning si Miss Cynthia Parcon Dario, ang manager sang PESO Iloilo kon Public Employment Service Office. Nga kung sa diin may hiwaton sila ang job fair sa bahin sang Robinson's Harrow. That would be on Friday from 8 o'clock until 4 o'clock sa hapon. Partners ko sa technical side sa studio, Alan Defante, sa bahin sa transmitter, si Rochelle Jones Hotahero. Thank you, Git, kay Sir Sherwin Marcovea, sir. Salamat as always. Good morning sa imo, Pilipinas. Salamat. Ako naman, si Bing Pabiona. Maayong aga. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.